Yo guys, what is up? This is Koro and welcome back dito sa ating channel. No? So for today, what we are going to talk about is another project. And this project is isang decentralized exchange. And medyo kakaiba siya kasi yung blockchain na to is hindi masyadong pinag-uusapan pero sobrang laki. And this project is called DXRP. So before we start, I would like to clarify na anything I say is not a financial advice. And of course, no, hindi ako affiliated dito sa project na to. And lastly, always do your own research before anything else kasi lahat ng related sa crypto is risky. So with that said, tara proceed tayo dito sa video natin with DXRP. So before ko pakita sa inyo si DXRP, no, gusto ko muna pakita sa inyo yung Bitcoin chart natin. As you can see, ito siya and na-break niya yung 120k natin. No? Yun ang ating naging ATH o yung ating all-time high. And recently na nangyari to. And right now, no, medyo try pa rin niyang i-break yung 120k na resistance natin. So with that said, makikita natin na talagang bullish yung market natin right now. And as you can see, after ng Bitcoin, medyo bababa yung ating Bitcoin dominance. Susunod niyan is magpa-pump yung ating mga altcoins. Hindi ko sinasabi na talagang yun yung mangyayari or 100%, pero most likely based on historical data, nagkakaroon tayo ng tinatawag natin na alt season. And yun nga guys, isa sa mga altcoins natin is si XRP. And as you can see, ang kanyang naging ATH recently is $3.6. And sobrang laki ng tinalo nito guys, no? And from this data, no, as you can see, naging medyo tahimik siya until nitong November 2024 and sobrang laki ng pinump ni XRP. As you can see, pag sinukat natin yan, 525% yung kanyang tinalon from November 4, 2024. And yun nga katulad sinasabi ko sa una, no, hindi masyadong pinag-uusapan ng ibang mga crypto influencer itong XRP, pero isa siya talaga sa pinakamalaki na crypto, no, based on market cap. As you can see, meron siyang market cap of 189 billion US dollars. So right now, third siya on the spot. First natin si Bitcoin, next is si Ethereum, which is yung king of altcoins natin. And next naman natin is si XRP. So guys, bakit nga ba sobrang laki ng XRP? Kasi isa to sa pinakanaunang token and at the same time, tinanggap to ng retail natin or retail investors. Sobrang daming retail investors ang nag-invest dyan. So, unang-unang mga nag-invest sa crypto, nag-invest talaga sa XRP. Kaya masasabi mo na talagang maraming nag-invest kay XRP, kaya lumaki yung market cap niya ng ganyan. So, karamihan dyan is mga dormant na or mga hindi na ginagalaw yung kanilang mga investments, so iniwanan nila dyan, natutulog na yan. So, ganoon kasi mga retail investors, lalo yung mga serious investors na tinitignan nila to as talagang long-term investment. No? So, with that said, makikita natin na i-discuss natin ngayon, which is yung decentralized exchange kay XRP, is maganda pag-investan right now. So, hindi ko kayo fino-FOMO and sinasabi ko lang sa inyo kasi naranasan natin to previously 2021 or 2020 no sa PancakeSwap. So si PancakeSwap is decentralized exchange din siya pero kay BSC. No, hindi ko sure kung pwede na siya sa iba't ibang chain yun, pero nung 2020, 2021 alam ko sa BSC lang siya nakafocus. And guys, as you can see, ginamit ko si ChatGPT. So pwede niyo rin 'to i-check, no, or check niyo sa Google, pero ako ChatGPT yung ginagamit ko. Chinek ko yung pre-sale price na ginawa ni PancakeSwap dun sa token nila. Tapos yung ATH nito, kung ilan yung naging return niya. Para magkaroon tayo ng idea, no, kung magkano ba nagiging return sa mga decentralized exchange kapag nagiging paldo talaga or nagiging well-known talaga yung decentralized exchange natin. So, unang-una nga, ito ang kanyang pre-sale price is $0.35 noong 2020 and ang all-time high niya is $44. So, sobrang laki guys. 12,400% yung kanyang gain. So, equivalent to sa times 226 na nakalagay naman dito. And equivalent to sa 125x na return. So, hindi ko sinasabi na ganito rin yung mangyari kay DXRP. Pero binibigyan ko kayo ng idea kasi at the same time, no, maganda na may idea tayo when it comes to investing or yung mga pag-iinvesta natin. So, for example, if mag-invest ka sa meme coin, tumingin ka ng mga meme coins na naging maganda yung fundamentals, tapos yung narrative, tapos check mo yung return niya. And syempre, with that, makikita mo yung aasahan mong return and syempre yung possible risk mo kung ilan yung kaya mong i-risk doon. So, makakalculate mo siya based on your expectations din. So, with that, ipapasok na natin si DXRP. So, ito yung kanilang mismong main website. No? So, you can see, meron silang ongoing pre-sale right now and ang kanilang token is DXP. So, unahan ko na kayo personally, mag-i-invest ako dito. So, hindi ko na sasabihin sa inyo kung magkano, pero hindi siya ganun kalakihan yung invest ko. Kasi, syempre, when it comes to mga pre-sale, kagaya nito, meron silang tinatawag dito na vesting. So, pagka sila mong vesting, hindi mo agad makukuha yung
buo ng token mo. So for example, meron siyang, so for example lang to meron silang 10% TGE, tapos 90% vesting for 1 month or mga 1 year, ganon. So may mga example tayo dyan. So yun nga, when it comes to investing, dapat i-manage nyo yung risk nyo. So ako, invest ko dito, hindi ganun kalakihan, pero for sure mag-invest ako dito guys, kasi bihira ako makakita ng mga DEX or decentralized exchange na nagkakaroon ng pre-sale. So as much as possible, ginagrab ko to. And at the same time kasi guys, makikita mo dito, yung current price ng kanilang pre-sale is $0.61 pero ang kanilang listing price is 0.35 if ever, if I'm not mistaken. Mamaya papakita ko sa inyo and madadaanan naman natin yun. So before ko pakita yung mismong website nila or yung mga pre-sale nila kung paano sasali, pakita ko muna yung audit. So meron silang audit, syempre contract address nila. As you can see, zero issues naman sila, no? High risk, medium risk, low risk, zero issues. So wala silang issues dito. Total issues zero. So pwede nyo itong check and lahat ng ating links is ilalagay ko sa ating description box. Next is yung kanilang Twitter. So ito yung Twitter nila. So yung meron silang 31k followers and pinafollow sila ni Sia. So pinafollow ko yan kasi nagpo-post yan about sa mga crypto si Sia. And yun nga, check nyo na lang yung mga post nila. As you can see, active naman sila right now and malaki-laki na guys yung na-raise nila sa kanilang pre-sale. So as you can see, ito yung kanilang recent post which is August 8 regarding their pre-sale. So as you can see, meron silang 4 million na na-raise pero nung chinek ko yung kanina, mas mataas na yan ngayon. Other than that, meron silang article galing kay Cointelegraph. So pwede nyo rin i-check to, ililive ko na lang sa description box pero nalampasan na nila to itong $2.6 na kanilang IDO or yung kanilang pre-sale. So next guys, ito na. Punta tayo dito sa kanilang mismong main website ng kanilang pre-sale. Like I said, decentralized exchange to. Hindi to katulad ng mga iba't ibang nakikita nyo na token. Hindi siya meme coin or etc. Meron talaga siyang actual use case. And syempre, if ever familiar kayo sa PancakeSwap, talagang ginagamit natin si PancakeSwap kasi nga decentralized exchange siya. If ever hindi kayo familiar kay PancakeSwap, meron tayong pwedeng tignan na iba pa katulad ni Uniswap. So, sa Ethereum naman yan, no? So, yun yung mga tinatawag natin na decentralized exchange. So, as you can see, para mag-participate tayo dito, and by the way, meron silang total raise of almost $4.4. So, as you can see, after 10 hours, next round na, tapos aangat na yung pre-sale price ito. So, hindi naman siya umaangat ng sobrang laki, pero yun nga, at the same time, yung listing price niya is $0.35. So, sobrang layo pa rin niya pagdating doon sa pre-sale price. Pero like I said, merong vesting to, hindi lahat makukuha mo within TGE or token generation event. So, next natin guys is paano nga ba tayo sali sa kanilang pre-sale. So, upon connecting dito sa kanilang main website ng pre-sale, so, ang gamit ko nga pala guys is Rabay Wallet. So, kayo nang bahala kung sa kayo comfortable na wallet. Ako is Rabay Wallet ang gamit ko. And at the same time, gumagamit ako ng Burner Wallet. So, meaning yan, kada sumasali ako sa iba't ibang pre-sale, iba't ibang project, iba't ibang wallet yung ginagamit ko para in case na ma-compromise yung isa, hindi madadama yung iba kong project or yung mismong main wallet ko. So, ayan, ulitin ko, no, pagka-connect mo, makikita kang address dito na dalawa. So, hindi ko sure kung magkaiba tayo ng address na makikita dito sa baba, which is yung pagsesenda natin ng funds or parehas lang. Pero magkaiba yan guys ang network. Meron tayo sa Ethereum network, meron sa Solana. So, ako ang recommended ko is Solana para mas cheaper yung gas fee natin. So you can see, pag click ko yan, makikita ko dito yung address na pagsesendan ko ng funds. And nakalagay naman dito guys, no, kung ano yung wallet na pinang-send ko ng Solana dito or ng USDT or USDC is doon nila is-send yung aking funds. Pero at the same time guys, pwede ka rin dito bumili. So as you can see, no, pwede ka bumili ng DXRP dito. And by the way guys, ang minimum purchase nila is 80 USD. And of course guys, hindi mawawala sa mga ganito is yung kanilang referral program. So meron silang referral program and so if ever mag-invest kayo dito katulad ko, pwede nyo gamitin yung referral code ko. And malaking help yan para sa akin and ma-appreciate ko rin yan. Next naman natin guys is yung claim reward. I'm not sure kung para saan itong claim reward nila. Pero yun nga, pwede ka dito mag-claim ng mga rewards mo. I think para to doon sa referral program nila. Next guys is yung kanilang leaderboard. So if ever wala kang pang-invest dito, pwede mo pag-aralan yung mismong DXRP tapos i-pitch mo sa ibang mga kilala mo na interested mag-invest dito. Pwede kang mag-generate ng referral link mo tapos yun ipasa mo sa kanila. And pag nag-participate sila, meron kang earning. So as you can see, itong top 1 natin is meron lang siyang 71 na referrals. Pero mukhang mga whales yung referrals niya kasi as you can see, no,
90k US dollars yung earnings niya galing sa referral program alone. And also guys, quick overview lang dito sa kanilang white paper. Ang gusto ko lang discuss dito is yung kanilang tokenomics. So as you can see, meron silang 2 billion total supply, and yung public sale nila, which is yung nangyayari right now, ang allocation nun is 500 million tokens or 25% ng supply. No? Tapos TGE, 10% yung makukuha natin, medyo malaki. Tapos 8 months linear monthly. So meaning, after 8 months, makukuha mo na lahat, and monthly may nare-release dyan. So after 8 months, kumpleto mo nang makukuha lahat ng tokens mo. Pero yun nga, ang kagandahan kayo sa mga ganito is hindi masyado nagdadump agad yung token kasi hindi nakuha ng buo ng mga pre-salers yung kanilang mismong tokens. Pero syempre, depende pa rin talaga sa platform. If ever tatangkilikin talaga ng public, kasi katulad ni Hyperliquid, no, na may sila ng airdrop and etc. Wala silang pre-sale. Pero nag-pump yung token nila kahit na sobrang dami nilang binigay ng airdrop, guys. So yun, depende pa rin talaga. And like I said, no, XRP is isa sa biggest altcoins natin. Kahit hindi siya masyadong binabanggit ng mga iba't ibang crypto influencers, marami dyan nag-i-invest na mga traditional investors. Ito yung mga taong hindi usually nagki-crypto pero ang kilala talaga nilang token or crypto is si XRP. So next guys, no, gusto ko lang sabihin sa inyo kung ano yung pwede nyong asahan. So this Q4 daw of 2025, no, marirelease na sa public CD XRP. So platform siya na decentralized exchange nga. Tapos pwede tayong mag-trade dito and fully functional na siya. So all in all, no, honestly, yun nga ulitin ko, mag-i-invest ako dito pero hindi ko kayo fino-FOMO. Aralin nyo pa rin mabuti. So lahat naman ng link sa atin is ilalagay ko sa description box and kayo nang bahala kung mag-invest kayo or hindi. So with that said, yun lang para kay DXRP, and sana nagustuhan yung mga ganitong video. If ever may update ako dito, no, I'll make sure to post it on all of my socials. Kaya make sure nakafollow din kayo doon. Yun lang guys, and see you sa ating next video. Ingat!